Radio Drama Present. Sabay na paglisan. Ito ay kwento ng pagmamahalan, pagkakaibigan, bighati, kasinungalingan at tukso na di mapaglabanan. Magandang araw mga mahal kong tagapaginig. Ako po si Mela Melo, ang tagapaglahad ng story ng pamilya, kaibigan o espesyal na pagmamahalan. Inyong mapapakinggan ang ating lingguhang programa tuwing Biyernes alas 3 ng hapon dito lang sa LSTI Radio FM 24. Dear Mela, Ako nga pala si Cassie. Nasa 29 na taon at isang nurse sa Canada. Ang kwentong nais kong ibahagi ay tungkol sa unang buhay pag-ibig ko noon. Nagkaroon ako ng nobyo at nagtagal naman kami dahil halos magkababata at sabay kaming lumaki sa aming probinsya. Siya si Ivan, ang aking takbuhan at iniiyakan sa tuwing may mabigat akong pinagdadaanan. Siya rin ang kasakasama ko sa tuwing ako ay masaya. Nagsimula ang aming pagmamahalan mula sa magkaibigan hanggang sa maging magkaibigan. Umamin siya sa akin nung ako ay tumuntong sa edad na 18 at dahil sa hindi ko inaasahang pagtatapat niya ay hindi agad ako nakasagot. Kasi sa sandaling umamin ako sa'yo, alam ko na maaaring may magbago sa pakikitungo mo sa akin. Ngunit habang tumatagal ay lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya sana huwag kang magalit sa akin. Ivan? Bakit ako? Hindi ba tang sabi mo ay si Clarice ang tipo mo? Teka, tang tono. Kasi seryoso ko. Kaya sana bigyan mo ko ng pagkakataon na ligawan ka. Pero, alam mo naman na mayroon ako mga responsibilidad sa pamilya at pangarap para sa sarili ko, hindi ba? Kahit naman hindi ko sabihin sa kanya, ay mayroon din akong lihim na pagtingin sa aking kababata. Sa tuwing tinutokso nga siya ng aking mga kaklase kay Clarissa, labis ang aking pagdaramdam. Minsan pa nga'y, hindi ko siya kinikibo. Pero sino ba naman ako para tanggihan siya? Liban sa may pagtangi ako sa kanya ay hindi ko kayang mawalay sa kanya. Kaya sa kabila ng pag-aalangan na baka masira ang aming matagal na pinagsamahan, oras na hindi maging maganda ang resulta ng relasyong ibig naming dalawa, ay hindi na ako nagdalawang isip kung kaya naman. Van! O Cas, andito ka na pala. Cassie? Yung tungkol nga pala sa sinabi ko sa'yo kagabi? Hindi naman kita minamadali. Yes? Yes? You mean, yes? As in, oo? Tayo na? Seryoso ka ba? Yes! Narinig niyo yon? Kami na ng best friend ko! Thank you! Thank you! Yes. Naging maganda ang aming naging relasyon after ko siyang sagutin. Nung graduate ako ng high school, ay sa Maynila na kami tumira. At oo, Miss Mela, nasa iisang bubong na kami habang nag-aaral ng college. Ngunit, sa isang relasyon, hindi naman natin maiiwasan yung mga pagtatalo. Bangayan, lalo na kung pareho kayong hindi pinagkakasunduan. Pero hindi naman umaabot sa pisikal na sakitan dahil after ng mga ganong senaryo, ay di na namin pinapaabot ng kinabukasan at inaayos na namin ito. Han? Ano ba? Pumayag ka na kasi na makipag-double date tayo kasama yung blackmates ko. Gusto na kitang ipakilala sa tropa. Han, alam mo namang ang dami kong paperworks na kailangan tapusin. Pwede ba kung gusto mo ikaw na lang? Wala akong panahon sa ganyang mga bagay. Kailangan ko pang habulin yung mga nakaligtaan ko mula nung magkasakit ako. Han, please. Sige na. Ayoko mapahiya sa kanila. Bakit ka ba kasi nagdidesisyon ng ura-urada? Alam mo namang hindi ako mahilig sa mga ganyan. Saka, pabobore lang ako at makamang-OP lang ako. Ano ba naman yan, Cassie? Minsan lang kita yayain eh. Masama ba namang sumama ka kahit saglit lang? Ano? Mas importante pa yung punyetang papel na yan kaysa sa akin? Na boyfriend mo? Ipapaalala ko lang sa'yo ha. Boyfriend mo ko. Exactly! Boyfriend kita. So, dapat ikaw ang nakakaintindi sa akin dahil boyfriend kita. Bakit ba kung magalit ka dyan, parang kasalanan ko pang hindi ka man nagpasabi? Hoy,
Ivan, kinakausap pa kita. Huwag kang bastos. Han, tulog ka na ba? Sorry kanina kung nabuliwan kita. Uminit lang ang ulo ko kasi madalas akong kinakantsawan ng tropa ko na bakla daw ako. Kaya wala akong may harap na girlfriend. Sorry din, Han. Sa'yo ko binuhos yung frustration ko sa mga papers ko. I'm sorry. Lumipas ang 4 na taon at naging maayos naman ang aming pagsasama. At nang makapagtapos kami ni Ivan sa kolehiyo, ay agad ako nakahanap ng trabaho dahil na rin sa aking matataas na grado at isa pa ako sa mga nakatapos na cum laude. Nais ko rin na magkaroon agad ng experience upang sa pagpasa ng mga requirements sa ibang bansa ay agad akong matanggap. Tinago ko to kay Ivan dahil alam kong hindi siya papayag. At naisip kong saka ko na sasabihin sa kanya pag natanggap na ako sa Canada. After a year ng paghihintay, natanggap ako. Pero bago ko pa masabi kay Ivan, ay nalaman na niya. Dahil sa sinabi ng girl best friend ko, si Stacy, ang tungkol doon. Totoo ba? Ang alin? Huwag ka na nga magmaang-maangan. Alam ko na nag-apply ka sa ibang bansa para magtrabaho. Bakit? Hindi pa ba sapat ang kinikita natin? Ivan, I'm sorry. Pero una pa lang, alam mo nang may responsibilidad ako sa pamilya ko at isa pa, para din to sa ating dalawa. Sabi ng tita ko, malaki daw ang kikitain ko dun. Huwag kang mag-alala. Dahil pag nakapag-ipon na tayo ng sapat na halaga para sa pagpapakasal at pagsisimula natin, ay uuwi din ako. No! Nangako tayo, hindi ba? Na hindi tayo maghihiwalay. Please! Ivan, huwag mo na akong pigilan. Ilang ulit ko ba sasabihin sa'yo na ako ang inaasahan ng mga magulang ko at mga kapatid ko? Pwes, kung hindi kita mapipigilan, sasama ako sa'yo. Mag-a-apply ako. Sabay tayong aalis. Mangako ka. Mangako ka na sabay nating tutuparin ang ating mga pangarap. Pangako. Dahil sa kagustuhan nga ni Ivan na sumama sa akin, ay agad siyang nag-apply at agad rin naman siyang natanggap. Habang nasa kalagitnaan na kami ng biyahe patungong airport, ay isang tunog ng cellphone ang nagpagising sa amin ni Ivan. Han? Sino yan? Si Sasha. Hello, Sasha? Bakit kayo napatawag? Kuya! Asan ka? Malapit na kami sa airport. Teka, umiiyak ka ba? Kuya, si nanay. Dinala siya sa ospital ng mga kapitbahay natin. Kuya, ano pong gagawin ko? Uwi ka na, kuya. Pero... Sige. Han, may problema ba? Han, nasa ospital daw si Mama. Pwede ba natin siyang puntahan? Bakit? Anong nangyari? Pumunta ka na. Hindi ka sasama? Aalis ka? Aalis ka nang mag-isa? Han, gustuhin ko man pero malilate na tayo sa flight. Sayang opportunity kung dalawa tayong magsasayang. Kaya go na, puntahan mo na si tita. Paano ka? Paano tayo? Han, mas mahalaga pa ba ang trabaho mo kaysa sa nanay mo? Alagaan mo siya. Then kapag maayos na ang lahat, pwede ka naman sumunod sa akin. After ng 8 buwan, ay tuluyan nang nawala si tita dahil sa pagka-stroke. Kaya naman, kinailangan niyang manatili sa probinsya namin para asikasuhin ang lahat ng problema niya ng mag-isa. Dahil sa sobrang tutok sa trabaho ay hindi na namalayan na makailang beses na pala akong tinatawagan ni Ivan. Gustuhin ko man siyang damayan ay wala akong magawa dahil nakakontrata ako. Tinatawagan ko siya, mini-message upang humingi ng tawad ng paulit-ulit dahil sa kawalan ko ng oras para kamustahin siya. 2 linggo bago niya sinagot ang mga tawag ko. Han, sa wakas ay sumagot ka na. Kamusta ka? Patawarin mo ko kung hindi ko nasagot ang mga tawag mo. Patawarin mo ko kung wala ako sa tabi mo habang nagluluksa ka. Hello? Who is this? I'm sorry, tulog pa si Ivan. Stacy? Ba't hawak mo yung phone ni Ivan? Stocks. Anong ginagawa mo sa phone ko? May tumatawag kasi sa'yo eh. Here.
Cassie? Anong ginagawa niyo ni Stacy? Bakit mo siya kasama? Nasaan kayo? Anong kailangan mo? Vani! Aalis na ako, okay? Answer me. Siyete naman eh. Ang dali-dali ng tanong ko pero di mo pa masagot. Fine. Nandito ako sa bahay. Kasama ko siya kasi nakiusap ako na siya muna ang magbantay kay Sasha. Han, kamusta ka na pala? Patawarin mo ko kung hindi ko na nasagot yung mga tawag mo. Patawarin mo ko kung wala ko sa tabi mo habang nagluluksa ka. O sige na, kailangan ko nang ihatid sa school si Sasha. Han, wait. Hindi ko man lang nasabi sa kanya na uuwi na ako. Di bale, so-surprise ko na lang siya. Labag man sa loob, ngunit mas nanaig ang pagmamahal ko kay Ivan. Kaya naman, tinuloy ko pa rin ang pagpasa ng resignation at naprobahan. Kaya naman, wala nang pagdadalawang isip at naging pake na ako pa uwi. Hi, mag-iisang taon pa lang ako nawala. Namiss ko na agad ng Pilipinas. Bibili muna ako ng cake para sa boyfriend ko. Oh, bukas naman ng pinto. Bakit walang tao? Sasha? Ivan? Sabi nga nila, hindi lahat ng kwentong pagmamahalan ay nauuwi sa masayang kinabukasan. Kung minsay, papatanong ka na lang kung saan ka nagkulang. Kung bakit lahat ng sakripisyong binigay ay bigla ka niya nang binaliwala. Sa loob ng 13 taong pagkakaibigan at higit 7 taong magkasintahan, ay isang gabing maulan sa loob ng isang madilim na kapaligiran, ay aking nadatnan ang tanging taong aking inaasahan na sa aking pagdating init ang kanyang yakap at tamis ng ngiti ang sasalubong at magpapaluha sa akin, ngunit tila imbis na maiyak sa saya, ay iyak ng pagdadalamhati ang aking naramdaman sa mga oras na yon. Ano ba? Kulit mo naman eh. Nakikiliti ako, Ivan. Shhh! Huwag kang maingay. Baka magising si Sasha. Cassie? Oh my gosh. Cassie? Paano niya nagawa sa akin to? Ikaw, Stacy! Kaibigan kita! Paano niya sa akin nagawa to? At ikaw, Ivan! Kapal ang mukha mo! Sa lahat ng tao, ikaw yung huling maiisip kung sasaktan ako ng ganito! Cassie, maniwala ka. Dala lang ako ng lungkot. Tawarin mo ko, Cassie. Tawad, Cassie. Naiintindihan kong malungkot ka. Pero hindi yun rason para gaguhin mo ako. At sa kaibigan ko pa! Maghiwalay na tayo! Magsama kayo mga taksil! Please, Cassie. Hindi ko kaya na mawala ka. Cassie, I'm sorry. Nadala lang ako ng nararamdaman ko kay Ivan. Hindi ko kayo mapapatawad! Eh di hindi. Hindi ko naman sa'yo pipilit na patawarin mo ako eh. Isipay ko naman na may kasalanan ng lahat. Kung hindi mo sana siya iniwang mag-isa, eh di sana hindi siya maghahanap ng taong mag-aalaga at masasandalan ng mga panahong lugmok siya. At kasalanan ko pa ngayon. Grabe din kayo eh, no? Ginajustify mo pa talaga yung kalandian mo. Sabi na, there's something off sa'yo. Pero binaliwala ko lang yun. Hitad ka? Kung alam ko lang na ako mismo ang magpapapasok ng isang ahas sa pupulupot sa boyfriend ko, ay iniwasan na kita. Matapos ang gabing iyon ay hindi na ako muling nagpakita sa kanila. Pagkus ay muli ako nagbalik sa Canada, nadala ang sugat na tinamu ko sa aking mga tinuring na kaibigan. Dito ay pinagpatuloy ko ang aking trabaho bilang nurse. Habang ang balita ko sa kanila ay sila na ang nagkatuluyan at mayroon ng isang anak. Sa huli, kahit na masakit, pinagawa ko maghilom sa tulong na rin ng aking Canadian boyfriend na isang doktor sa aking pinagtatrabahuhang ospital. Pinapatawad ko na sila, Miss Mela. Siguro hindi ko pa kayang makita sila, pero alam ko sa puso ko na naghilom na ang sugat at handa nang magmahal. Ako nga pala si Cassie at ito ang aking kwento. Sa pagtatapos
pagtatapos ng kwentong ito ay tunay ngang makapangyarihan ng pag-ibig. Ito man ay nakakapanakit, ay alam neto kung paano maghilom at magpataw. Muli, ako si Mela Melo at ito ang kwento ni Cassandra na may pinamagatang Sabay na Paglisan. Muli, inyong abangan ang susunod na kapanapanabik ng mga kwento ng mga taong nagmahal, nasaktan at nagpatawad.